Mga kapatid, tayo po muna ay magkaisang manalangin. Opo dakila, mapagpalang amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamalapang Sus. Maraming po salamat muli sa paglangisa po sa bawat bahagi na iba na gawaing natapos na, nagbigay galak sa aming puso, pagkilos ng itong Espiritu sa aming kalagitnaan. Narito po kami sa pinakamalagang bahagi ng iba na gawa, ng pag-aaral, pagkinig ng iba na salita. At bago po lahat, sa unang panalangin ng beloved pastor, kabagan po kami patawarin sa lahat namin gawang pagkakasala, langisan po ang malingkod, dahil kung sa ganang akin wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, buksan mo po mga pangunawa, kasipan namin mga kapatid ang narito, maging sa bisitang narito, at patuloy po kami samahan sa itong Espiritu at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kami sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalaya sa mga demonyong hadlang gagawin ng kaaway. Cast out, be bound to hell right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamalapang Panginoon, ang pinamataas sa pupuri, pagdakila, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamalapang Iso Kristo po lamang. Amen. Nabling paggalang po sa ating minamal ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, at pag-alaala na rin po sa mga ginto ang aral na iniwan ng ating minamal ginagalang Stand Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa ating beloved ordained preacher, Brother Reboy Merlis, sa kanyang beloved wife, beloved children, sa ating mga beloved workers, beloved preachers, with God's televiewers, sa ating martial group, sa ating instrumentalists, sa ating mga beloved choirs, sa inyo po lahat, mga dati mga baguhan, sa ating mga bisita, kung mayroon po, magandang umaga na po ang aking pong pagbati. Amen. At yan din po, hindi po natin makakalimutan, ating po din pong batiin ang ating minamat ginagalang Evangelista Pastor Wildy Estrada Almeida at ang kanya pong mahal na anak, sa isang anak na lalaki, ating pong beloved minister, Wildy James Pugs Almeida, ng isang happy birthday sa kanila po. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na para sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat sa mga oras pong ito, tandaan niyo po mga minamahal, dito na kikilos ang kaaway. Sa ganitong mga oras po mga minamahal, sabi nga, baka tayo masila. Gutom na. Gutom na siya ngayon mga minamahal. Kanina pa yan nakatingin sa atin. Ang diablo, kanina pa po yan, nagbabantayan ng masisila. Kaya huwag kayong idlip o huwag kayong aalis sa inyong upuan na yan mga kapatid. Sasalubungin kayo ng kaaway. Mawalan ng halaga yung ating pagpupuyat na ito. Pag tayo ay nasila ng kaaway. Amen? Amen. Kaya ang ating pong tema, mga kapatid, kaya ayaw ko po na makitaan tayo ng panghihina ng diablo. Ang ating pong tema, mga minamahal, ay your testimonies is your power. Ang inyong patotoo ay inyong kapangyarihan. Amen? Kaya huwag tayong magpapakita sa diablo ngayon, mga minamahal, na tayo mahina. Dahil yung ating testimony, yan po, mga minamahal, ay ating lakas at kapangyarihan. Amen? Kaya pilitin natin, mga minamahal, na ito naman kanting oras na lamang ito. Hindi ko na po ito kakahabaan, mga minamahal, sapagkat kinakailangan lang ito ay ating maunawaan. Sapagkat napakahalaga na ating maunawaan kung bakit baga sa Jesus Miracle Crusade ay napakahalaga na tayo po ay tumatayo na nagpapatotoo. Amen? Parang yung pangangaral na salita ng Diyos. Yung Gospel of God, kapag walang tatayo sa pulpito na ipangangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, wala pong maliligtas. Walang maliligtas. Amen? Dahil hindi sapat, tayo ay nagpuri, tayo ay dumalo, tayo ay nagbigay, pero walang tatayo sa banal pulpito upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, wala pong maliligtas. Gayon din sa ating pagpapatotoo. Kapag walang tatayo dyan para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos na ating karanasan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala ring lalago ang pananampalataya. Nakukuha niyo po? Amen. Kaya basahin po natin ang dalawa natin talata. Babasahin po natin mga ito po yung magkasunod na. Pakibasa po, beloved Bible reader. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 45, talatang 5. At ngayon, huwag kayong magdalamhati
o magalit man sa inyong sarili na inyo kong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Awit. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 81, talata 5. Kaya inilagay na pinakapatotoo sa Jose nang siya'y lumabas na maglakbay sa lupain ng Ehipto na aking kinaringgan ng wika na di ko nauunawa. Amen. Praise the Lord. Diyos ang magpala po sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito po mga minamahal, ang pinatutungkulan po dito ay si Joseph. Sino po ba si Joseph? Si Joseph po ay isa sa anak ni Jacob. Yung 12 angkan, 12 lahi. At dito po mga minamahal, ang sabi rito na nagpapakilala si Jacob doon sa kanyang mga kapatid na matagal niyang hindi nakita. At kung ating aalamin ang kwento ni Joseph, ang kanya pong buhay, mga minamahal, napakahirap ng pinagdaanan ni Joseph sa kanyang buhay. Amen? Napakahirap. Bakit po, mga minamahal? Siya ay naging paborito ng kanyang mahal na ama na si Jacob. At doon, dahil siya ay masunurin, siya ay alistong bata. Simula sa pagkabata ni Joseph, mga kapatid, siya yung tipo ng bata na talagang, kumbaga, alisto siya. Magalang, andun lahat, kumbaga, napakagaling niyang bata. Kaya natuwa sa kanya yung kanyang mahal na ama. Nirigaluhan siya ng balabal. Alam niyo yung balabal? Tunika, yung tunika, mga minamahal, yung coat na isinusuot, mga minamahal, na mahaba. Iba't iba ang kulay. Napakaganda ng ibinigay ng kanyang mahal na ama. At doon, mga minamahal, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya, mga minamahal, nagsasayaw pa nga siya. Isinasayaw niya yung regalo ng kanyang mahal na ama. Hindi niya alam, doon na nag-uumpisa, mga minamahal, na mainggit yung kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid na mga panganay, mga minamahal, naiinggit na pala sa kanya. Nagagalit na sa kanya. At pinagplanuhan nila na si Joseph, na kapatid nila, ay patayin. Amen? Walang kaalam-alam si Joseph, mga kapatid, na siya ay pinagpaplanuhan na ng kanyang mga kapatid upang siya ay patayin. At yun ay natupad, mga minamahal, na siya ay pumunta sa bukid. Alam niyo, mga minamahal, siya ay inabangan ng kanyang mga kapatid. At siya ay sinaktan. Talagang papatayin siya. Pero sinansala, mga minamahal, ng isang kapatid na si Ruben, ang sabi, wag natin patayin. Kapatid din natin siya. Ihulog natin sa balon. Nasaktan na siya, mga kapatid, pagkatapos ihuhulog na lang sa balon. Inihulog na sa balon si Joseph. Pagkahulog sa balon, mga minamahal, meron na namang nagsabi, baka siya ay mamatay doon. Ay talagang ang plano nila ay patayin. Pero andun yung kanilang puso, mga minamahal, parang dumarating sa kanila yung habag at awa sa kanilang kapatid. Andun na sa hukay, mga minamahal, si Joseph, yung balabal niya naiwan sa itaas. Ang ginawa ng magkakapatid, pumatay sila ng tupa. At yung dugo, ipinahid nila doon sa balabal, sa tunika, sa coat. At dinala doon sa ama. Grabe yung iyak ng kanilang ama. Iyak ng iyak dahil mahal na mahal niya si Joseph. Ang sabi, nilapa ng mabangis na hayop doon sa gubat. Kaya hindi namin makita yung bangkay. Amen. At si Jacob, grabe yung iyak niya. Talagang naniwala siya dahil puno ng dugo yung damit na iniregalo niya. Na mag-usap-usap na naman yung magkakapatid, mga kapatid. Alam niyo ang ginawa? Iahon na lang natin si Joseph doon sa balon. Ibinta natin sa mga taga-Ehipto. Marami kasing mga mangangalakal na dumadaan doon sa kanilang bukid. Alam niyo, mga minamahal, iniahon si Joseph at ipinagbili sa mga taga-Ehipto para gawing alipin nila.
Nagkapera pa sila. Amen. At pagkatapos, siya ay dinala sa Egypt, mga minamahal, at doon, nag-umpisa, mga minamahal, yung pagiging alipin niya. Grabe ang hirap na dinaanan. Pagdating doon, mga nakailang araw lang, yung asawa ni Putipar, tinutokso pa siya. Tinutokso siya. Na ang gusto ng asawa ni Putipar, sipingan siya. Pero mabait si Joseph. Hindi niya kayang gawin yun. Anong makita niya, mga minamahal, na andun sa harap niya yung babae na asawa ni Putipar, umayaw siya. Hindi niya kayang gawin. O kahit hipuin man lang yung babae na asawa ni Putipar. Amen? Sabi nga nung ibang nangangaral, mga minamahal, baka ayaw ni Joseph, masilan. Masilan yung panlasa ni Joseph pagdating sa babae. Amen? Nagalit yung asawa ni Putipar, ilang bisis na siyang tinutokso, pero umayaw siya. Nung huli na, mga minamahal, gumawa ng paraan yung asawa ni Putipar, at alam niyo ang ginawa? Nagsisigaw siya para marinig ng mga gwardya at ipahuli si Joseph. Alam mo nangyari, mga kapatid, dumating yung mga gwardya, sinabi ng asawa ni Putipar, na napakaganda naman, ay ang sabi, pinagsasamantalahan siya ni Joseph. Masakit na bintang yon. Amen? Rape. Dito sa atin, pag-rape, mga minamahal, habang buhay ka eh. Siya ay hinuli. Ibinilanggo siya. Nabilanggo siya, mga minamahal, pagdating doon sa Ehipto. Grabe, ano? 13 years na siya ay nabilanggo. Amen? Sa loob ng 13 years na yan, mga minamahal, siguro grabe yung hirap niya sa loob ng bilangguan. Nag-iisa siya. Napakadilim. Siguro umaawit siya dun eh. Amen? Mabuti naman siyang tao. Iniisip niya, napakabuti niya. Hindi siya gumagawa ng masama. Pero bakit nangyari sa akin ang ganito? Ang ganitong hirap. Natutulog ba ang Diyos? Siguro masasambit ni Joseph yun eh. Natutulog ba ang Diyos? Napakabuti ko naman tao. Wala akong ginagawang masama sa kapwa. Bakit ganito nangyari sa akin? Sa totoo lang, hindi po siya nagtanong sa Diyos. Tinanggap niya ang lahat. Na mga nangyayari sa kanya, iniisip na lang niya, mga minamahal, okay lang. Sa ikabubuti naman niya ng Diyos. All good for things. Sabi nga, lahat na nangyayari sa atin, mga minamahal, yan ay plano lamang ng Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi ni Joseph, mga minamahal, doon sa ating unang nabasa, nang siya ay magpakilala doon sa kanyang mga kapatid, umabot kasi yung tinatawag na kagutom. Kagutom sa buong mundo. Pero mahaba yan, di natin tatalakayin yan. Amen? At si Joseph, siya ay marunong manghula. Kumbaga, yung panaginip mo, kayang hulaan niya. May ipaliwanag niya. Yun yung talento ni Joseph. Kaya nga, siya ay nakalaya. Pinalabas siya sa loob ng 13 years, at doon, napatunayan nila na si Joseph ay karapat-dapat itaas, magkaroon ng ranggo, maging prime minister, pangalawa doon sa hari, doon sa Ehipto. Isipin nyo isang alipin, isang inapi-api lang, pagkatapos magkakaroon ng mataas na katungkulan sa Egypt. Di ba? Kung hindi Diyos ang gumagawa niyan. Kaya nga sabi niya doon sa kanyang mga kapatid, huwag kayong magdalamhati. Nagpakilala kasi siya. Kasi nakailang balik na yung kanyang mga kapatid kumukuha ng pagkain sa Egypt. Hindi niya masabi na siya yung Joseph na kapatid. Dahil ilang taon na nakalipas. Hindi siya makilala. Pero kilala niya yung kanyang mga kapatid. Kaya doon, ang sabi niya, ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang maggadya ng buhay. Ibig sabihin, nagtaka mga minamahal yung kanyang mga kapatid, si Joseph nga ito.
dahil alam niya na ipinagbili siya. Amen? Kaya hanggang doon na lang yung galit sa sarili ng magkakapatid. Pero ang sabi ni Joseph, huwag niyong dalamhatiin ang inyong mga sarili. Ang sabi niya, sinadya ito ng Diyos. Prim up lang ng Diyos. Amen? Para siya ay dalhin doon sa Ehipto, para siya ang mga siwa doon, at siya ay maging tinatawag na magbibigay sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga kababayan, una na ang kanyang pamilya. Dahil siya, mga minamahal, yung humula doon na darating ang 7 taon na kagutom at 7 taon ng kasaganaan. Natuwa yung hari. Kaya nga, ang sabi dito, mga minamahal, na ako ay pinadala sa Egypt ng Diyos. Amen? Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin sa ngayon, ano man ang mga problema, hirap man yan o karamdaman na ating daladala ngayon, isipin nyo, sit up lang yan ng Diyos para magkaroon ka ng tinatawag na patotoo. Amen? Dahil ang sabi, mga kapatid, si Joseph, itinalaga ng Diyos para magkaroon ng patotoo. Amen? Kaya nga, sabi rito sa awit, 81, versikulo 5, babasahin ko lang sa English yung unang mga pangungusap. This he ordained and Joseph for a testimony. Ordina. Isang banal na pagtatalaga yan. Kapag orden, mga kapatid, galing sa Diyos, mga minamahal, na itinatalaga ka. At si Joseph, ang sabi dito, itinalaga siya sa patotoo. Magkaroon siya ng tinatawag na buhay na patotoo. Amen? Kaya akala lang natin, basta-basta tayo tumatayo dyan. Kapatid, pag nagpatotoo ka dyan, orden ka. Inoordinahan ka ng Diyos. Amen? Hindi basta tinawag ka lang dyan, mga minamahal, dahil nakalista ka. Kundi bagkos, ikaw ay tinawag ng Diyos, pinili ka ng Diyos, katulad ni Joseph, upang magkaroon ka ng patotoo. Orden. Mataas na ina-appoint. Parang yung ating mga beloved ordained preacher, pinatungan ng kamay ng ating beloved pastor. Ordina. Mataas na pagtatalaga. Ganon din sa atin. Kaya kahit kayo, pwede kayo mag-minister. Ano ba yung minister? Pag-iibanghilyo, pangangaral. Pwede tayong lahat dyan. Amen. Dahil tayong lahat ay may patotoo. Hindi magiging matagumpay ang isang pangangaral ng isang mangangaral kung wala siyang matinding patotoo. Amen. Lahat tayo. Pag dito sa Jesus Miracle Crusade, lahat tayo mayroong patotoo. Sinong wala? Kita nyo, wala. Wala nga. Amen. Lahat po tayo kinakailangan yan. Para kahit humayo ka, kahit makasalubong mo dyan, pwede kang maghayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong patotoo. Inordinahan ka ng Diyos katulad ni Joseph. Kaya lahat ng ating hirap, lahat ng ating pagsubok na ating nararanasan, sit up lang yan ng Diyos. Plano yan ng Diyos para sa atin upang magkaroon tayo ng tinatawag na patotoo. Ganong kahalaga yung testimony natin sa gawain ito. Mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos. Mayroon tayong karanasan na naranasan natin sa Diyos. Kaya ang patotoo, mga kapatid, para tayong nagpapatotoo, minister ka na yan. Nagmi-ministeryo ka. Amen? Hindi ka natatakot dahil mayroon kang pinanghahawakang patotoo. Kaya ang ating mga beloved hayo group na yan, hindi sila natatakot, sila man ay humayo, andyan yung kanilang buhay na patotoo. Tayong lahat, mayroong patotoo. Orden yan.
Inoordinahan tayong lahat ng Diyos. Yung iba tamad na tamad magpatotoo. Parang akala, ay, nakakahiya. Amen. Huwag kayong mahihiya. Ako ngayon natutuwa nga ako sa nagpatotoo ditong baguhan. Yung ating isa, taga Laurel, lumpat, tuwan-tuwa kami sa batang yan. Glory to God lang sa mahal na Panginoon. Dahil yung bata, kami ang saksi na kung paano para na siyang papel na kaya nang liparin ng hangin nung una. Pero ngayon, andyan siya, buhay na patotoo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung isa pa, na ang daming karamdaman, ang daming sakit. Hindi mahalaga, magaling ka magsalita. Hindi mahalaga, matikas ka. Maganda kang lalaki, maganda kang babae. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, your testimony. Amen? Kaya yun yung ating paglilingkod dito na sinasamahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong mga patotoo sa ating buhay. Kaya nga sabi si Joseph, Orden to your testimony. Kaya pag ang patotoo, amen, alam nyo ba ang pagpapatotoo, masilan din yan. Hindi pwede na nasa pagsubok ka, ayaw mo ng pagsubok. Hindi ka magkakaroon ng buhay na patotoo. Amen. Dahil kapag testimony, kaya nga titistingin ka kung kaya mo mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Bago maging testimony yan, dadaan ka muna sa mga pagsubok, sa trial, sa hirap, sa kahirapan, andyan, kabiguan, dadaan ka kailangan dyan para magkaroon ka ng tinatawag na testimony. Dahil kapag wala kang test at hindi mo napapagtagumpayan ang mga pagsubok, hindi testimony yan. Testimony lang yan. Testimony. Nasaan ang test doon? Kaya kapag magpapatotoo tayo, mga kapatid, siguraduhin natin napagtagumpayan natin yung lahat ng pagsubok na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Testimony. Dahil ang sagwa naman, pagtatawag ka mga minamahal dyan, ibigay po natin ang pagkakataon sa ating beloved brother sa kanyang testimony. Testimony. Di ba ang sagwa pag testimony lang? Walang test. Walang dating. Boring. Amen. Tapos ang patotoo niya, kasi testimony lang, puro pagpapala. Hindi ako nahirapan. Ang dami kong pagpapala. Puro akin. Lahat ng pagpapala nasa akin. Wala akong pahirap-hirap. Pinagpala ako ng Diyos. Ang unbeliever, hindi basta-basta maniniwala sa mga ganyang patotoo. Ang gusto ng unbeliever, marinig niya, grabing hirap ang pinagdaanan mo bago mo nakamtan ang tagumpay. Grabing pawis, grabing luha bago ako nakapasta sa board. Bago ako nakapagpatayo ng bahay, kubo-kubo muna ang aming bahay. Umuupa kami sa bahay. Wala kaming may bayad. Pinalalayas kami ng mga nagpapaupa. Pero ngayon, meron na kaming sariling bahay. Pag narinig yan ng mga unbeliever, tuwan-tuwa sila. Dati wala kaming negosyo. Sa kaunting puhunan, ngayon kumikita kami noon ng 1,000 sa 1 linggo. Ngayon, milyon na ang kinikita namin sa 1 linggo. Yan ang testimony. Hindi testimony. Amen? Kaya si Joseph, pumasa sa Diyos. Kaya nga, 13 years nang ibigay ng Diyos ang biyaya at pagpapala kay Joseph. Naging prime minister pangalawa sa hari. Siya ang nakasiwa ng buong Ehipto. Hindi siya taga ron, ha? Hindi siya taga ron. Bakit? May idea kayo? Dahil si Joseph, nung una, di ba nung bigyan siya ng balabal ng kanyang ama? Grabe yung tuwa niya.
Sayaw-sayaw siya hanggang mainggit yung kanyang kapatid. Sayaw-sayaw siya, tuwan-tuwa siya. Nakita ng Diyos yan. Nakita ng Diyos yung galaw, kilos, isip ni Joseph. Hindi pa ito handa para tumanggap ng mataas na biyaya ng Diyos. Hindi pa pwedeng i-ordain. Hindi pa pwedeng i-appoint si Joseph ng panahong yan. Kaya nga naisip ng Diyos, bigyan ko ito ng matitinding pagsubok. Binugbog ng mga kapatid, itinapon sa balon, ipinagbili, naging alipin sa Ehipto. Nakulong ng 13 taon. Grabing pagsubok yan. Grabing pagtutuwid ng Diyos. Pero nakita ng Diyos, sa loob na napagtagumpayan niya, walang murmur, walang tanong-tanong sa Diyos kung bakit nangyayari sa Kanya ang mga ganong bagay. Nakita ng Diyos, 13 years, lumabas sa bilangguan, umpisa na ng biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Yun lang. Kaya bakit minsan, tayo, mga Kristiyano, bakit minsan, parang ang layo ng biyaya sa atin? Chikin natin yung ating sarili sa ating paglilingkod. Baka naman nakikita ng Diyos, pabanjing-banjing lang tayo. Hayahay lang yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka talaga bibigyan ng Diyos ng matitinding testimony. Dahil ang testimony, yan ay karanasan mo sa Diyos. Nagtatagumpay ka sa mga problema, pagsubok. Pero kung kaunting problema lang, kaunting pagsubok lang, sumusuko ka na. Hindi ka magkakaroon ng testimony. Amen? Ang hinahanap ng Diyos, yung matibay, matatag. Katulad ni Joseph, hindi siya nagtanong kung bakit siya ay gustong patayin ng kanyang mga kapatid. Hanggang siya ay makalaya sa bilangguan, hindi siya nagtanong. Basta ang iniisip niya, sit up ng Diyos yan sa kanya. Plano ng Diyos yan para pagdating ng araw, pagpapalain din siya. Naniniwala siya na pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. Naniniwala siya na siya rin ay bibigyan ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Nagkatotoo yung kanyang isip. Amen. Kaya nga, sa atin minsan, sumusuko lang tayo sa problema. Kaya maraming nawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming hindi makatagal sa pagsubok. Ang hinihintay lang nila, pagpapala. Bakit? Wala pa yung pagpapala. Bakit di ko pa nakakamtan yung pagpapala? Yun lang. Kaya pag dumating yung pagsubok sa kanyang buhay, atras na yan. Mawawala na. Wala rin yung kanyang malalim na experience. Yung karanasan niya sa mahal na Panginoon. Hindi mo mararanasan ang tunay na karanasan sa Diyos bago ka magkaroon ng matibay, matatag na testimony sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng awit, 119, versikulo 71, basahin po natin. Awit. Mga awit, 119 at dalata ay 61. Ganito po ang ating mabasa. Mabuti sa akin na ako ay napigati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Ano sabi ni Haring David dito, mga kapatid? Mas mabuti pala sa akin na ako'y napighati. Mas mabuti pala sa akin na ako'y maraming pagsubok sa buhay para matutuhan ko ang kautusan at palatuntunan ng Diyos. Kaya hindi ka dapat umatras. Kapag ikaw ay may kahirapang nararanasan, patuloy ka lang. Dahil meron lang pinagagawa ang Diyos sa atin. Ang gusto niya, yung ating mali na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay ating itatama. Kaya nga sabi ni David, mabuti nga
na ako'y napighati. Mabuti na siya ay may mga pagsubok. Dahil kung puro pagpapala, wala yan. Iiwanan mo rin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Totoo po yan. Pag sobrang dami ng pagpapala, biyaya, tiyak yan. Kaya nga sabi nung isa kanina, kahit piso-piso lang, okay na yan. Payag ba kayo? Piso-piso? O, yung mga buo, ibigay nyo sa akin. Doon lang kayo sa piso. Di ba? Kaya sabi ni David ang talino niya mabuti sa akin ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Kaya ang Diyos, sinusubok tayo. Tinitisting tayo. Amen? Kaya nga yung mga unbeliever, tuwang-tuwa sa taga-Jesus Miracle Crusade. Kahit sa krusada, kahit saan tayo magkrusada, inaabangan nila yung ating mga patotoo. Amen? Abang na abang sila at nakikinig doon sa mga patotoo. Dahil dyan naniniwala sila. Kaya ang sabi mga minamahal, dito sa banal na kasulatan, dito sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 7, yung bulag na lalaki. Basahin po natin. Ito po sa mga aklat ni Juan, Kapitulo 9 at talata ay 6 hanggang 7. Nang masabi niya ang ganito, siya ay lumura sa lupa at pinagpagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng siloy na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at taghugas at tagbalik na nakakakita. Praise the Lord. Dahil magsabing praise the Lord, ito po yung lalaking bulag. Simula sa pagkabat, siya po ay bulag. Hindi nakakakita. Kaya nang marinig niya ang ating mahal na Panginoon Jesucristo sa pangangaral sa kanilang lugar, takbo siya na lumapit sa mahal na Panginoon. Na ang sabi niya, kahabagan mo ako. Guro, Panginoon, kahabagan mo ako. Gusto kong makakita. Amen? Gusto kong makakita. Kaya ang mahal na Panginoon, imbis, dito ka magtataka ka rito Bakit kumuha pa siya ng putik? Pwede namang isang pitik lang Di ba? Makapangyarihan ang mahal na Panginoon. Pitik lang. Makakamulat ka na Pero dito, kumuha siya ng putik at dinuran pa niya. Sipin nyo yung putik na dinuran pa niya. At ipinahid niya sa mata ng bulag. Pagkatapos may pahid, hindi pa nakakita yan. Inutusan pa niya yung bulag na pumunta doon sa silo upang doon siya maghugas. At nung mahugasan, yung kanyang mata na punong-puno ng putik na dinuraan ng mahal na Panginoon, nakakita siya. Bakit ganon ang procedure ang ginawa ng mahal na Panginoon? Pwede namang salita lang. Parang nung likain niya ang mundo, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng ilog, magkaroon ng kahoy. Puro salita lang ang ginamit ng Diyos dyan. Pero dito, mga kapatid, kumuha siya ng putik at dinuran niya. Yak! Sabi siguro nung iba, mga yak. Di ba? Kaya minsan ganyan tayo. Sa paglilingkod dati sa mahal na Panginoon, gusto lang natin, tayo, pag andito na, nakadalo tayo, ayaw nating mahirapan. Ayaw nating madumihan. Baka pag nilakasan ko ang puri, madumihan yung barong ko, madumihan yung aking uniform. Ganyan ang mga Kristiyano. Kailangan pag andito tayo, talagang todo bigay. Ibigay yung the best sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nangihinayang kung ano man yung madumihan sa atin. Dahil yung bulag, mga minamahal, hindi siya nandiri. Sa sinunod niya ang utos ng mahal na Panginoon. Ano ang resulta? Patotoo. Testimony ng lalaki dahil nakita na niya ang mundo. Nakita na niya yung kanyang mukha. Ang pogi ko pala, sabi ng bulag. Amen? Amen?
Di ba ang laking tuwa mo? Sinunod mo ang mahal na Panginoon, di ka nandiri sa Kanya, andun yung pananampalataya mo. Anong nangyari? Bulag siyang napakatagal na panahon, nakakita siya. Pero yung kanyang mga kababayan, grabe yung galit. Hindi totoo yan. Baka naman ikaw hindi talagang bulag. Pero bulag talaga siya. Alam na ng marami na siya ay bulag. Pero ang daming kababayan niya na ang ayaw maniwala. Mga eskriba, mga parisiyo, mga Hudyo, ayaw maniwala sa mahal na Panginoon. Pero hindi niya mapipigilan yung lalaking bulag. Kahit ano pa ang sabihin nila. Magagaling sila magtalo-talo, magaling sila sa debate, pero sabi ng lalaki, hindi ako marunong magsalita, wala akong kaalaman, isa lang ang alam ko, ang Diyos ang nagbigay ng aking paningin. Hindi siya pwedeng makipagtalo. Basta isa lang ang sinisiguro niya kung bakit siya ay nakakita, dahil may Diyos na buhay na nakita niya, nakilala niya. Amen? Kaya sabi, sumunod ka. Inuutusan ka ng mahal na Panginoon. Pag andito tayo sa church, inuutusan tayo ng mahal na Panginoon. Kung may taglay kang problema, gawin mo muna ang utos ng mahal na Panginoon bago mo makikita na pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Hindi yung pagtayo pa lang natin dyan, pag-upo natin dyan, galing tayo sa ating bahay, biyaya na agad yung nasa isip natin. Bigyan ka muna ng pagsubok sa buhay mo bago mo makita ang talagang biyaya sa iyo ng Diyos. Yung mga nagpatotoo kanina, grabe yung kanilang mga karamdaman, grabe yung kanilang hirap sa buhay, pero na kanilang mapagtagumpayan, ito na sila ngayon. May mga bahay na, may mga sasakyan na. Dati, bisikleta lang, hindi kayang bilhin. Pero ngayon, 4 wheels na, Montero pa. Kaya kapag ang nagpapatotoo, mga minamahal, yan ang binabantayan ng mga unbeliever. Isang dati, tricycle driver ka lang. Pero ngayon, sa isang taon mong paglilingkod, naka-Montero ka na. Sino ang hindi bibilib dyan? Di ba? Kaya kahit ano sabihin nila, huwag ka nang magbigay ng ikaputhandog, hindi ka pagpapalain dyan. Sinabi nila yun. Pero hindi tayo mapipigilan dahil naranasan natin na sa pagbibigay, doon tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kahit ano sabihin nila, ipagbawal man nila ang magbigay ng ikaputhandog, hindi tayo papayag dahil naranasan natin na ating pagbibigay, doon tayo pinagpala, lubos ng mahal na Panginoon. Amen. Susunod ka. Kahit anong sabihin nila, sila yun. Pero tayo dito, pag sumunod ka, bubuhusan ka talaga ng biyaya o pagpapala ng mahal na Panginoon. Yaan mo lang kung andyan ka ngayon sa problema, andyan ka sa pagsubok, walang-wala ka ngayon, yaan mo lang. Inuusig ka pa, yaan mo lang. Okay lang. Namatayan ka ng anak, okay lang. Namatayan ka ng asawa, okay lang. Plano ng Diyos yan. Nawalan ka ng trabaho, okay lang yan. Hindi ka nakapasa sa school, okay lang yan. Plano yan ng Diyos. Pag ganyan ang mindset ng Kristiyano, mahirap tibagin ng dyablo yan. Namatayan ka na ng anak, bali wala pa sa iyo. Dahil bakit? Naniniwala ka na may plano ang Diyos. Yun yung patotoo. Test. Titistingin ka muna para maging testimony. Kasi pag testimony lang, wala. Never na maniniwala ang unbeliever. Amen? Kaya, ano ang sabi? Minsan, ang mahal na Panginoon, parang ang hirap ispilingin. Dito sa mga talata natin babasahin, mayroon kasing sinabi dito na kapag pinag-aralan natin ngayon, magugulat kayo. Gusto niyo pag-aralan?
wag na lang. Altar call na kaya tayo. Amen? Pero napakaganda nito. Hindi ako nagsasalita, hindi ako may sabi. Ang mahal na Panginoon. Tingnan nyo. Basahin muna natin. Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15. Hallelujah. Juan ang kabanata 11, ang talatay 14 at 15. Sa talatang 14. Na makagayoy nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. 15. At ikinagagalak ko dahil sa inyo, rin ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala. Gayunmay, tayo na sa kaniya. Praise the Lord. Tingnan nyo ang sabi ng mahal na Panginoon dito. Parang magdaramdam ka eh. Dahil sa mga unang talata niyan, kinakaon ang mahal na Panginoon ng loved ones ni Lazaro para pagalingin ang mahal na Panginoon sa kanyang sakit. Pero dinelay ng mahal na Panginoon, hindi siya pumunta para pagalingin si Lazaro. At ang sabi rito, nang magkagayon nga, ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Dahil, nang siya ay nagpaplano na puntahan na si Lazaro sa kanilang bahay, kapatid ni Marta at ni Maria, ay dumating yung mga sundalo, dumating yung mga tao. Panginoon, wag na kayong mag-abala na pumunta doon, patay na si Lazaro. Alam niyo sagot ng mahal na Panginoon? Sa talatang 15 ang sabi, at ikinagagalak ko. Ano kaya mararamdaman mo? Ano mararamdaman mo kapag gano'n ang nangyari sa atin? Pumunta ka dito sa church, sinabi mo, patay na yung loved ones ko. Tapos, nagkatuwaan pa kami dito. Natuwa kami. Ay, salamat. Patay na yung loved ones mo. Pero ito sinabi mo ang Panginoon eh. Nagagalak siya dahil patay na si Lazaro. Bakit? Bakit nagagalak ang mahal na Panginoon? Para ipakita ng mahal na Panginoon sa mga Hudyo, sa mga eskriba, sa mga parisiyo, na oras na para magpakita siya ng himala, magkaroon ng patotoo si Lazaro. Kaya pala siya'y nagagalak. Sinadya na talaga na wag puntahan si Lazaro para ipakita niya na siya ay makapangyarihan Diyos. Amen? Kaya sabi niya, mga minamahal, sa 25, 26, basahin na po natin. Unsi pa rin tayo. Saklat ng Juan, Kapitulo 11, talatay 25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. 26, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pinaliwanag ng mahal na Panginoon na siya ang pagkabuhay na maguli. Amen? Kaya marami nagtataka. Bakit nagalak ang mahal na Panginoon na patay na si Lazaro? Para maipakita ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Amen? Yun yung testimony. Yun yung patotoo. Kaya nga pag sumasampalataya ka, kahit nawalan ka ng mahal mo sa buhay, okay lang. Dahil alam mo, nabubuhayin siyang muli ng mahal na Panginoon at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, sila ay mabubuhay. Amen. Kaya minsan lungkot na lungkot tayo kapag tayo ay namatayan. Hindi lang natin alam kung si Jesucristo nga nagalak sa kamatayan ni Lazaro. Bakit? Dahil bubuhayin siya
ng mahal na Panginoon. Maaari sa panahon natin ngayon, maaari hindi na natin magawa. Kahit anong lihans natin, kahit anong prayer natin, takda na kasi ng mahal na Panginoon. Minsang mamatay ka, pagkatapos paghukom, hindi na natin kaya yun. Amen? Kaya ang sabi, sa talatang 42 hanggang 45, last verse na tayo. Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, talatang 42 at 45. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan nasa palibot ko, nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ng kanyang mukha na nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nakakita ng ang ginawa niya ay nagsisampalataya sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Ganun kahalaga ang magkaroon ng patotoo. Kaya nga sabi rito, mga minamahal, na siya ang pagkabuhay na maguli. Binuhay niya si Lazaro. At ang daming tao nakapaligid sa kanila. Sa bahay ni Martha at ni Maria, ang daming tao, ang daming Hudyo. Ano ang resulta? Ano ang nangyari? Lahat sila naniwala sa mahal na Panginoon. Nakumberte sila. Amen? Kaya ganun din sa buhay natin. Kapag malalim ang karanasan natin sa Diyos, mayroon tayong karanasan sa Diyos, titibay ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya marami yung nawawala. Kahit anong galing mong umawit sa mahal na Panginoon, maganda ang busis mo, magaling kang instrumento, magaling ka mga minamahal, maganda ang tayo-tayo mo, ang tindigan mo, maganda kang lalaki, maganda kang babae. Pero pag wala kang malalim na relasyon sa Diyos, balang araw, pag binigyan ka ng pagsubok ng Diyos, iskapo ka rin, mawawala ka rin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan na mayroong kang patotoo, malalim na experience na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya may bisita tayo ngayon? Wala? Okay. Awit na po tayo ng ating altar call. Amen. Sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang pwedeng pumigil sa atin na pigilan yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tapat ang Diyos sa ating buhay. Faithful of God. In your presence and fullness of joy. Yes, Lord. Hallelujah. In worship and wonder I behold your face. Singing what a faithful God. Yes, Lord. Hallelujah.
What a faithful God. What a faithful God. What a faithful God. Yes, Lord, faithful in every way. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Consider tayo na kahit pa paano madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sayang naman ang magdamagan nating pananalangin ito. Kung hindi man lang papatak ang ating mga luha, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. What a faithful God. What a faithful God. What a faithful God. Faithful in yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. This is thank you so much, Jesus. What a faithful God. What a faithful God. Faithful in every way. Lord. Let me comfort those who suffer with the cause of you have been. I will tell of your great love, for I'll sing what a faithful God. What a faithful God. Thank you so much. What a faithful God. What a faithful God. Faithful in every way. What a faithful God. What a faithful so what a faithful God. Hallelujah. Faithful in every way. Thank you so much. Thank you so much. What a faithful Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, para sa ating pangailangan sa umagang ito. Kung atin man lamang nadama kahit kaunti ang presensya ng mahal na Panginoon, laging may katugunan ng Diyos dahil nakita niya yung pagsusumikap ng bawat isa. Sa ating pangangailangan sa umagang ito, lahat sasabihin natin sa mahal na Panginoon, buong pagpakumbaba. Dahil napakahalaga na makita ng Diyos yung ating sincero na paghingi sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin. Opo dakila, mapagpalang amang banal Diyos na mapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po. Aming pinakamalapan susmisa ng Diyos.
Maraming po salamat muli sa mensahe na amin napakinggan sa pagkataong ito, na ito po ang tibay ng aming paglilingkod at pagsunod sa imbalang na kalooban na Diyos, ang magkaroon kami ng mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon, na aming may pahayag ang kapangyarihan mo at kabutihan mo sa amin, mahal na Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, kami po nagkakaisang nananalangin sa iyo sa unang panalangin ng beloved pastor. Patawarin mo lamang po ang bawat isa sa amin. Alam namin na kami patuloy na nagkukulang, nagkakamali. Subalit alam mo aming puso, mahal na Panginoon, pagindapatin mo po na makarating dyan sa trono ng biyaya, dyan sa kalangatan, aming pagsusumamong ito, mahal na Panginoon, sa lahat ng pangailangan ay mga anak sa pagkataong ito, lalo na sa mayroon pang mga karamdaman, bigyan mo na po ng mga kompletong kagalingan, sa mga walang trabaho, bigyan mo na pagkakitaan at buhay, mahal na Panginoon, pagpalain mo kalaman tinatangkilik, sampu na kalaman mahal sa buhay, mahal na Panginoon, bigyan mo ng katugunan ng kalamang panalangin, kalamang hinihingi sa iyo, mahal na mga prayer request nila, mahal na Panginoon, bigyan mo ng katugunan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name I pray. Amen and amen. Sige po, ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong karamdaman. Kung alam nyo ang inyong pong karamdaman, banggitin niyo po sa ating pong pagkakas-out, mahal na Panginoon. At kung wala naman, taas natin ang dalawang kamay sa ating mga problema, Panginoon, panlupaypay ng ating pananampalataya, itaas ang dalawang kamay. Isipin po natin na ang ating beloved pastor na naglihans po sa atin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, demon of cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, asthma, goiter, skin disease, pagka-paralyzed, cast out, be bound to it right now. Complete healing, materialism, carnalism, pangina, palupaypay, mga hadlang sa katugunan ng panalangin, hadlang sa mga biyaya, pagpapala, cast out, di mo yung bisyo, pangina, panlupaypay, di mo yung makahirapan, cast out, be healed, complete healing, problem be solved. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po tatalo, wag na po natin kalaksan mga minamahal at sumigaw na lang po tayo na nagmumula sa ating puso. Sabihin po natin na 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Love you, dearest Jesus. Thank you so much, dearest Jesus. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo po dadako po sa ating pong mga announcement sa umaga pong ito.
Mr. Chair. Tayo po ay manalangin na sa magkarapos. Dakilan namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Muli kami nagpapasalamat sa bawat yugto ng aming sinagawa sa aming pagkikipagtipan, sa magdamagan namin pagkikipagtipan sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Isus, sa mga papuring awitin na idinala ng aming mga awit, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patotoo na dinala ng aming mga kapatiran. Salamat din, mahal na Panginoon, sa mga pagbibigay, kasabong bahagi at handog, mahal na Panginoon Isus. Lalo sa iyong may mensahe, mahal na Panginoon Isus, na aming napakinggan, tumimo sa aming mga puso. Salamat po, mahal na Panginoon Isus, na kung paano mo kami pinag-ingatan patungo sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Muli naming hinihiling ang iyong pag-iingat, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin, makarating sa kanya-kanyang paroonan, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, naligtas sa lahat ng kapahamakan, mahal na Panginoon Isus, sa mga driver, mahal na Panginoon Isus, gisingin mo ang kanilang mga diwa, mahal na Panginoon Isus, upang makarating, naligtas, mahal na Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon Isus, at espesyal namin diyan dalangin ayon sa iyong kalooban. Dugtungan mo pa ang pahabain mo pa ang buhay ng aming minamahal ginagalang mga pastor. Patuloy mong gamitin sa sanlibutan ito, mahal Panginoon, upang marami pang makaluluwa ang makakilala, mahal Panginoon, sa iyo, mahal Panginoon Isus. Hallelujah. Ito ang samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.